Naghanap ng paraan si Jasmine para makabalik ulit sa kwarto ni Sandro para kunin ang kanyang bag na naiwan. Tumawag naman ang isang security sa ospital kay Vito para ipaalam sa kanila na nandito sa ospital si Jasmine Flores upang makuha din nila ang reward money. Pinuntahan kagad ni Vito ang kanyang anak at ipinaalam niya kay Iris na nandoon sa Carvalho Medical Center si Jasmine Flores, kaya agad na nga sila nagtungo doon. Hindi mapakali si Sandro dahil hindi pa nahuhuli hanggang ngayon si Jasmine Flores at pinapabalik naman siya ng doktor sa kanyang kwarto dahil kailangan pa niyang magpahinga. Sinabihan ni Doc si Sandro na ginagawa na ng lahat ng kanilang mga security para mahanap si Jasmine Flores. Naka-lockdown na ang buong ospital. Walang magagawa si Sandro kundi bumalik na lamang sa kanyang kwarto. Dumating na nga sina Iris at Vito sa ospital. Nagalit pa sila kung bakit hindi fully lockdown ang buong ospital at baka makatakas si Jasmine Flores. Sinabi naman ng security na hindi nila ito pwedeng gawin dahil may pasyente sila na dapat nilang ilabas at ipasok dito sa loob ng ospital. Nagtanong si Iris kung nasaan ang kwarto ni Sandro at nung sinabi ng security ang numero ng kwarto ni Sandro, agad na silang pumunta doon para kausapin si Sandro na tungkol kay Jasmine Flores. Sa pagbalik ni Sandro sa kanyang kwarto, napapansin na niya kagad na nagtatago si Jasmine at pinalabas na niya ito. Nagtanong siya kay Jasmine kung bakit pa siya bumalik dito at nung nakita niya na hawak ni Jasmine ang kanyang bag, alam na niya kung bakit bumalik si Jasmine sa kanyang kwarto. Lumapit si Jasmine sa kinaroonan ni Sandro at sinabihan niya ito na hindi siya mamamatay tao, hindi siya magnanakaw. Nagtanong si Sandro kay Jasmine kung ano siya. Ang sagot ni Jasmine, siya isang biktima. Yung mga taong nagpatong ng 15 million sa ulo niya, sila ang may atraso sa kanya. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina at kung bakit nawala ang kanyang anak. Pero pinalalabas nila na siya isang masamang tao. Pinagbibintangan pa siya na isang magnanakaw at siya pa ay pinagbibintangan nila na isang mamamatay tao. Kaya kinakailangan niyang magbago ng pagkatao kasi kailangan niyang magtago para mabuhay. Kinakailangan niyang maging si Lavender Fields para makalapit siya kina Iris at sa tatay nito. Para makakuha siya ng ebidensya na may ginagawa silang masama at para malinis ang kanyang pangalan at mabawi na niya ang kanyang anak. Sa pagkakataon na ito, naniniwala na nga si Sandro sa mga sinasabi ni Jasmine at nung narinig nila ang boses ni Iris na papunta ito sa kanilang kinaroonan, kaya agad na nga pinatakas ni Sandro si Jasmine at pinagsabihan pa niya ito na mag-iingat siya dahil pinalockdown niya ang buong ospital. Sa pagpasok nila Iris at Vito sa loob ng kwarto ni Sandro, nakita na lamang nila na mag-isa lamang si Sandro at walang Jasmine Flores ang nasa loob. Hindi naman sinabi ni Sandro sa mga Buenavides na nahuli niya si Jasmine at nagkaroon sila ng matinding labanan kaya siya nandito sa ospital. Sinabi lamang ni Sandro na aksidente siya dahil sa sobrang pagod na nakatulog sa manibela. Nagtanong si Iris kay Sandro kung bakit nandito si Jasmine. Ang sagot ni Sandro na baka siguro pinapaalam ni Jasmine Flores na kamukha na ginagawa sa party niya na pwede silang lahat na paglaruan. Pero hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Sandro. Pakiramdam nila na may hindi ito sinasabi sa kanila. Habang si Jasmine, nagpalit na siya kaagad ng damit para makalabas na siya ng ospital. Ngunit nakabangga niya ang doktor at nakilala kaagad siya nito. Kaya tumakbo kaagad si Jasmine sa labas ng ospital at hinahabol na siya ngayon ng mga security. Buti na lamang dumating si Tommy at nakatakas sila nito. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.